Nag-walk out sa isang event ng ASEAN ang foreign minister ng China sa gitna ng military drills nila sa Taiwan. Kasabay niyan, pumalag ang Japan sa mga missile ng China na bumabagsak sa kanilang teritoryo. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Sa Day 2 ng military drills ng China, dineploy sa Taiwan Strait ang pinakamalaki nilang patrol ship at 7 iba pa. Dahil dyan, natatakot maglayag ang mga mangingisdang Taiwanese habang nangangamba rin ang mga residente ng Pingtan Island bilang sila ang isla ng China na pinakamalapit sa Taiwan. Dumipensa naman ang Chinese ambassador to the United Nations sa paggamit ng puwersa ng China. Muli niyang sinisi ang pagbisita sa Taiwan ni U.S. House Speaker Nancy Pelosi. Such a visit is apparently very much dangerous, very much provocative. So if we do not take appropriate, forceful action to stop it, and the situation might be even out of control. Bago naman ang gala dinner ng mga foreign minister sa Cambodia, nag-walk out sa Chinese Foreign Minister Wang Yi. Hindi na sila nakapag-usap ni U.S. Secretary of State Antony Blinken. Pero nang mabigyan ng pagkakataong magsalita si Blinken, nanawagan siyang panatilihin ng China ang kapayapaan. There is no justification for this extreme, disproportionate, and escalatory military response. We have said that the differences between the mainland and Taiwan need to be resolved peacefully, not coercively, not by force. Sabi naman ni Taiwan President Tsai Ing-wen, 但我们会坚定地捍卫主权和国家安全。 hindi raw nila ipoprovoke ang China pero anuman ang mangyari, dinipensahan daw nila ang kanilang soberanya. Hindi raw mapapabagsak ng anumang hamon ng Taiwan. Sa gitna ng tensyon sa pagitan ng China at Taiwan, nadadamay na rin ang Japan. Ayon sa kanilang defense minister, 5 ballistic missile ng China ang bumagsak sa loob ng kanilang Exclusive Economic Zone o EEZ. Kinundina at prinotesta nila ang mga ginagawa ng China. Kabilang ang Japan sa bansang kasapi ng G7 na sumita rin sa military drills ng China sa paligid ng Taiwan. Sagot ng China, 你们的领导人最近在台湾问题上表现可是非常 hindi raw maganda ang inaasal ng Japan kaugnay sa issue ng Taiwan. Kinansela nga ng China ang nakatakdasan na nilang pulong ng Japan. Pero ang Japan naman, nakipag-meeting kay Pelosi at pinag-usapan ang tungkol sa Taiwan at China. 日米同盟の強化や、自由で開かれた、インド太平洋 Sabi ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida, mariin nilang kinukundina ang China sa paglikha nito ng pagkabahala sa kapayapaan ng international community. Nanawagan sila sa China na itigil na ang military drills. Giit naman ni Pelosi, we have said from the start that our representation here is not about changing the status quo here in Asia, changing the status quo of Taiwan. pinatawan ng China ng sanksyon si Pelosi at kanyang pamilya. Bagamat hindi pa malinaw kung ano ang nakapaloob sa sanksyon na ito. Ang gobyerno naman ng Pilipinas wala pang malinaw na posisyon sa nangyayaring tensyon. Minomonitor natin ang sitwasyon. So magre-react na lang po tayo matapos ang masusing pag-aaral. At Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5.